Okay, magandang araw po. Muli, salamat po. I'm praying sa Panginoon na patuloy po niya tayong palaguin at bigyan ng pananampalataya na mula sa salita ng Diyos. Compassion. In Matthew chapter 9, verse 36. Ano po? Matthew 9:36. Ang ganda po ng talatang ito, no? No, na kinuwento po diyan sa talata pong 'yan ng Panginoon ay maghapon ng gumawa para sa Panginoong Diyos. Ano po? And siya po ay magpapahinga na, ay sinundan pa rin siya ng naparaming tao. No? Papunta na siya sa ilang, ibig sabihin malayo sa kabayanan o mga kabahayan. Sabi rito na makita niya ang napaaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay nangangamba at nanlulupaypay na gaya ng mga tupa na walang pastol. Alam niyo po, ngayon po nandito ako sa Baguio and kagabi biglang nag-brown out habang may gusto magpa-therapy and sabi ko baka kalooban ng Diyos na makasama sila sa Bible study. Ngayon po may nabalitaan ako na kamag-anak po ni Mrs. na may cancer, yung isa naman po ay nabangga ng motor. Taon-taon po may namamatay pati po dito, no? So kung ang Panginoon po ay ilalagay natin sa sitwasyong ito, ang sabi, He was moved with compassion. Bakit po? Ganun siya nung siya'y nagpagaling. Ganun siya nung nakita niya ang kalagayan ng tao, lalo na po sa espiritual na kalagayan. Ano po? Kaya alam niyo po, ang dami pa pong mga lugar na may reliyon, ngunit wala po talaga ang pagkalinga pa ng Panginoon dahil may problema pa sa relasyon. Ano po? Kaya napaalaga po na tayo po ay na kay Kristo na. Ano po? Napakahalaga po niyan. Now, number one is compassion undefiled. Sa Mark 1:41, and Jesus moved, no? Ang nagtutulak po sa Panginoon na hindi po pride o hindi po para sumikat o para magkapera, bibihira na po ito, no? And Jesus moved with compassion, touched him and said, "Be thou clean." Ano po? Kaya ang tanong po, ano pang nagtutulak sa Kristiyano ngayon? Yung bang kalagayan ng mga tao ay tinutulak pa tayo? Ano po, si Jesus po ay naramdaman niya ang kanilang mga pakiramdam. Nalaman niya ang kanilang mga pinanggalingan dahil siya ay all-knowing. Ano po, kaya ito po ang purest motive, undefiled. Ano po, ngayon po, hindi natin alam kung anong motibo po ng mga lumalapit sa atin, pero nawa po bilang Kristiyano, nawa talagang makita natin na, Lord, your heart is my heart. Your mind is my mind bilang anak po ninyo at bilang tagasunod mo. Compassion, understanding. Ano po? He was moved with compassion on them because they fainted. Now, the word fainted ay nangihina. Ano po? Maaring sa physical, maaring sa emosyonal. Ano po? Naintindihan ng Panginoon ang kanilang kalungkutan. Ano? Pag malungkot ka, damay lahat yan no? At ang turo po ng Panginoon dito, yung to empathize, no? Matuto kang makibagay. No po? Makisama. No? Hindi lang makisama, makibagay, makiramdam. Number 3, compassion undaunted. 1 Peter 3:8, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous. Ibig sabihin, hindi maitatago po, no? Katulad ng Good Samaritan. Ano po? Alam niyo po, yung Good Samaritan may dahilan siya dahil hindi naman siya Hudyo, no? Hindi rin naman siya tiga-templo, pero wala pong dahilan na tumulong ang isang anak ng Diyos. At dito po nagsisimula ang ministry. Ang ministry po ay hindi po inassign ka ng pastor at nasa church, but ministry starts with compassion. Compassion is undefeated. Deuteronomy 30 verse number 3. The Lord thy God will turn thy captivity and have compassion upon thee. Undefeated compassion ang binigay ng Diyos sa krus sa mga Israelita, at sabi nga ni Haring David, His mercy endureth forever. Kaya salamat sa Diyos. Ako ngayon ay bunga ng pag-ibig at habag ng Diyos. At ang lahat ng ating ginagawa ay kung hindi lang siya nagmalasakit. Maraming salamat po. Pwede natin pagpasalamatan ng Diyos. Salamat po sa lahat ng iyong kabutihan. Salamat sa iyong